Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang gabi sa inyong lahat. Pakisabi sa katabi, magandang simbang gabi. Yung pang-anim na to, no? Sino yung naka-anim na ngayon? Ayan. Dami nyo. Yung nakalima. Ayan. Yung iisa lang, yung ngayon dumating. Very welcome, sister. Ayan. Pwede ka pang humabol. Huli man at magaling, huli pa rin. Hindi, biro lang. Noong isang araw ay napakinggan natin ang si Anghel Gabriel na nagsalita kay Zacarias. Natatandaan niyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Zacarias? Naku, malilimutin. God remembers. Ayun. Hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi sila nakalimutan. At yung Isabel o Elizabeth, God from very good ba? Talagang nakikinig, ha? At yung John o Juan, mabuti ang Diyos. Yan. Ngayon naman, nakita natin na si Maria ay nagmamadaling puntahan ng kanyang pinsan, sapagkat sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria noon na yung iyong pinsan na matanda at baog pa ay naglilihi. So sa kanyang concern, dahil matanda na, hindi ko kung ilang taon na yung si Elizabeth, matanda na, kailangan niyang alalayan. Kasi yung matandang nagbubuntis, baka hindi malaglagan pa, no? Kaya inalalayan ni Maria. Many years ago, I read a certain book, no? Nakalimutan ko ng author, niyan title. Ang naalala ko lang ay yung gist, yung buod ng aking nabasa. Isang napakagandang istorya tungkol sa mga ina. Yung mga ina, taas ang kamay, mga nanay, yan, taas. Kahit lola, nanay pa rin yan. Taas ang kamay, mabuti mga nanay. Kayo mahiya. Nanay ako, sabihin nyo. I am a mother. Okay. Pinyong mahihiya kayo nanay. Ito'y tungkol sa mga nanay. Ang sabi ng istorya, nung ang Diyos ay lumilikha ng maraming bagay, at pagkatapos ng malikha ang bawat isa sinasabi, and God saw it was good. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, and so God, everything that He did was good.
Sixth day, sino ginawa niya? Hello? Ika-6 na araw, sino ginawa ng Diyos? Ay, nako. Ay, mga sakristan ko, mga press ito nakakatikisim. At the 6th day, what did God create? I will give you a big, big prize if you are able to answer. Nakakatikisim ba kayo? Siyempre si Adan, hinubog niya yung tao mula saan? Sa clay. Okay, sa clay. At nakita niya na sabi, and makita niya, it's not good for man to be alone. Yung mga nakaraang creation niya, and God saw what He created was good. Pero nung makita niyo, create niya si Adan, sabi niya, kasama yung mga hayop, kumakain siya sa hardin. Sabi ng Diyos, it's not good for man to be alone. Kailangan niya ng kasama. First time sabi, hindi maganda yung nagawa ng Diyos. Kulang. And so, sabi sa kwento, nagpupuyat ang Diyos habang ginagawa niya yung babae na kinuha niya mula sa tadyang ng lalaki. Pupuyat ang Panginoon. Ito huwag sasabihin, kung kayo mga, sino ba yung sa atin na lahat pinapansin. Kung napupuyat ang Diyos, di meron siyang eye bag. Di ba? Ang Diyos walang ganon, di ba? Ito para maintindihan lang natin. Nagpupuyat daw ang Diyos nung ginagawa niya si Eva. Ang sabi ng anghel, ba't ka ba nagpupuyat? Why do you spend so much time on her? Ba't yung pinagpupuyatan niya si Eva? Yung babaeng yan? Ang sagot ng Panginoon, kasi hindi mo pa nakikita yung mga specifications, mga detalye na kailangan kong ilagay, na kailangang matanggap, na kailangan maging bahagi nitong babaeng ito. I'm doing the specifications for her to shape her. She must function in all kinds of situation. Kailangan kayanin niyang harapin ang anumang sitwasyon sa buhay. Na pwede niya kayaning yakapin ang ilang bata sa kanyang mga braso. Kaya niya sa kanyang yakap ay maghilom, gumaling yung kanyang anak. Hihipan niya yung nagasgas na tuhod o kamay ng kanyang anak. O anak, dali mo ito. No more, no more. Di ba? I hope you can relate. Can you? Okay. Hindi lamang sa paghihip ng nanay doon sa nasaktang bahagi ng katawan ng anak. Wala na yan, anak. Magaling na yan. Magaling na. Natatanda ko yung aking ina. Matagal na yun. Pag sumasakit ang aking ipin, simple lang. Hahawakan niya yung aking pulso. Didiinan niya. Anong kinalaman ng pulso ko sa ngipin ko? Dinidinan niya. Sabi ng aking ina, pumikit ka na lang anak. Mawawala din yan. Pikit si anak. Hanggang makatulog. Siyempre, di ba? Pagising mo sa umaga, wala na. Ang nanay ko, hindi naman doktor. Yung kanyang hawa, yung kanyang touch, yun nakapapagaling sa mga anak. At gagawin niyang lahat ito sa kanyang mga anak with only her 2 hands, 2 kamay lang. Pag siya'y may sakit, ginagamot niya sarili niya. Naglalagay ng mga dahon-dahon. Naglalagay ng Vicks.
Vaporub. At talagang sabi ng Panginoon, itong nilikhang ito ay talagang working. Pwede siya magtrabaho ng 18 hours, tuloy-tuloy. Sabi ng anghel, 2 kamay lang? Imposible naman na gawin niya lahat ng bagay na with only her 2 hands, sabi niya. Imposible. At yan ba yung standard model ng babae, ng nanay? Sabi ng Diyos, of course, yan ang standard model ng ina. Nilapitan ng anghel yung model na ginagawa ng Diyos. At hinawakan niya. Hindi naman nagising. May natutulog na ba dyan? Wala pa. Hinawakan ng anghel yung babae. At ang sabi niya, malambot. Hindi ko alam kung saan bahagi niya hinawakan ng yung babae. No? Siguro sa braso. Sabi niya, malambot. Lord, bakit mo naman siyang ginawang malambot? Yung babaeng yan, ba't malambot siya? Sabi ng Panginoon, yes, she is soft. But I have made her strong. Kahit siya malambot, she is strong, malakas, matibay. At you cannot imagine what she can endure and what she can overcome. Hindi maaabot ng isipan mo kung ano yung kaya niyang lampasan at kaya niyang tiisin. Tanong ng anghel, kaya ba niya mag-isip? May utak ba yan? Sabi ng anghel sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, not only can she think, hindi lamang marunong siya mag-isip, marunong din siya mga tuwiran. Hello? Yung mga nanay, marunong ba kayo mga tuwiran? Of course. At marunong din kayong makipag-ayos. You can negotiate for your children. Malikot itong anghel. Matapos niyang hawakan yung braso ng babaeng malambot, she's so soft. Ang hinawakan naman niya yung pisngi. Ang sabi ng anghel, Panginoon, mukhang may tagas ang inyong creation, ang inyong ginawang babae. May tagas. Anong tagas? Leak. May leakage yung ginawa niyong babae. You have put so many burdens, napakaraming obligasyones at tungkulin binigay mo sa kanya. Kaya naglilik na siya. Sabi ng Panginoon, hindi yan leakage, hindi yan tagas. Ano po yan? Yan ay luha. Tear. Luha. Lord, para saan yung luha? Bakit binigyan niyo ng luha yung babae? Tears are a mother's way of expressing her grief. Yung kanyang lungkot, yung kanyang tiisin, yung kanyang mga alinlangan. It's a way of expressing her doubts. It's a way of expressing her love for her children. It's a way of expressing her loneliness and her pride also. Na-impress yung anghel. Impress yung anghel. Sabi niya, Lord, genius ka talaga. Inisip mo ang lahat ng bagay para sa nanay. Wala kang nakalimutang detalye para ilagay sa isang ina. And a mother is indeed a marvelous creation. Pakiulit, a mother is a marvelous creation.
At sabi na, indeed, a mother, a woman is a marvelous creation. She has the strength that amazes a man. Nagtataka yung kanyang asawa. Saan kinukuha ng asawa ko ito yung kanyang lakas para alaga niya itong aking mga anak? Saan siya kumukuha ng lakas para bitbitin ang lahat ng gawain sa bahay? Marunong siya magdala ng problema. Ang inay marunong magtiis. She can handle all kinds of situations. Kapag pigil na yung kanyang galit, gusto niya na sumigaw, ang nanay nakakangiti pa rin. I hope. Kapag siya'y nalulungkot at gusto niyang umiyak at humiyaw dahil nag-iisa siya dito sa Abu Dhabi, umaawit na lang siya. At kapag siya'y natutuwa, napapayak din siya. At tumatawa na lang kapag natatakot. At ito yung pinakadakila. She fights for what she believes in. Ipaglalaban niya ang kanyang mga mahal sa buhay. At kayo mga naririto mga magulang, mga ina, lalo't nag-iisa kayo dito sa Abu Dhabi, alam niyo sinasabi ko. You have the capacity to fight for what you believe in. Kahit na alam mong niloloko ng anak mo doon sa Pilipinas, you still continue supporting them. For her love is unconditional. Ang pag-ibig ng isang inay walang kondisyon. Kapag nabalitaan niya may namatayan sa Pilipinas, nadudurog din ang kanyang puso. But kinabukasan, matapos siyang marinig yung balita, she finds strength to go on with life. Kailangan niyang gumising na maga para magtrabaho sa kanyang pinagtatrabahuhan. Saan niya kinukuha yon? Ang iba, magmumukmuk na lang. But those of you who are here, I don't know where you're getting your strength. I hope from the Lord. And so sabi nung anghel, so you made a perfect person, a perfect creation, a perfect human being. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya perfecto. Meron din siyang kakulangan. She often forgets what she is worth. Nakakalimutan niya yung kanyang halaga. Isipin niyo yon. Sa harap ng mga nangyayari sa kanilang buhay, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, para punuan ang mga pagkukulang natin sa Pilipinas o kasamang lugar, nakakalimutan niyo na siya'y mahalaga. Mga kababayan, mga kapatid, mga kamanlalakbay, ang kwentong nabanggit ko is reminding us of the meaning of being a mother. Ano ang kahulugan na maging ina? Bakit kailangang 9 na buwan? Di ba pwedeng one month na lang? Go! Kulang yun. 9 months, God needs to complete a human being. Si Maria at si Elizabeth ay nanay on waiting. Kapwa sila nagdadalang tao. Nagkita yung 2 buntis. At sabi nga ni Elizabeth,
Nung marinig ko yung tinig, naggagalaw ang bata sa aking sinapupunan. Sapagkat alam ng bata, ang laki ng koneksyon ng bata sa iyong sinapupunan sa iyo. Kapag ang ina ay malungkot, ang ina yung isang nagdadalang tao ay malungkot, malungkot din ang bata. Ang isang nanay na isang pamilya mayroong 5 anak, na-delay si Mrs. nagpunta sa ospital, test na yun? Hindi nyo alam? Pregnancy test. Nako, di tuwan-tuwa siya. Madadagdagan. Pang-anim. Pagdating ng bahay, inintay si mister. Ako, matutuwa si mister. Meron naman kaming baby. Hindi eh. Pagdating nung alam niya yung kanyang asawa ayaw ng anak eh. Tigilan mo na yan ha. Ang sabi nung nanay, sweetheart, may problema tayo. May problema tayo. Isipin mo yun. Ang tawag niya doon sa buhay na nilalang na gumagalaw sa kanyang tahan ay, anong pangalan? Problema. At iyan ay naririnig ng kanyang batang dinadala sa kanyang sinapupunan, nababatid ng batang yun sa kanyang sinapupunan ang pintig ng puso ng kanyang ina, kung ano siya para sa kanyang ina. Problema pala ako Sige, paglabas ko, problema nyo ako talaga. Ang mga nanay daw, yung mga nilalang na sanay maghintay, 9 na buwan ang naghihintay. At kayo mga nanay, nagdadalang tao, nakapagdalang tao na, alam niyo yung ibig sabihin ng 9 months ng expectation. Matyaga kayo naghihintay. Naghihintay at nagsisilbi para sa inyong lumalaking mga anak. Mga yan, naglalaki yan ng mga anak na yan. Naghihintay na may expectation. Paggaling ninyo mga nakalagaling sa eskwela na magkukwento, tuwan-tuwa, lalo sila'y maliliit pa. Kasi pag elementary pa mga anak nyo, nagkukwento yan eh. Pero pag mga high school na, wala na. O kumusta ng school mo? Wala lang. Wala lang? Naghihintay na may pag-asa at pag-alala sa anak na inuumaga kung umuwi. Titiising maghintay na humupa ang galit ng anak na nakasagutan niya upang mayakap na muli. Itong matindi. Pag lumalaki ng mga anak, kayo nang kumikita, palagay ninyo, nagpapalit na kayo ng titulo. Dahil ikaw na yung nagsasampa ng pera, meron ka ng karapatan na sagutin at pagalitan ng iyong mga magulang. Ang mga nanay natin ay magtitiis, naghihintay, na humupa, mawala yung galit ng kanyang anak. Lilipas din yung sabi niya. May busy lang siya, siguro mainit lang ang ulo, kaya nasabi niya yon. Ang galing mag-reason out for the sake of the child. Laging naghihintay. Taglay yung pag-asang isang araw, muli siyang dadalawin ng kanyang anak na sobrang busy
Sabi, busy sa trabaho o sa pag-aaral, walang panahon para bumati, mag-greet, mag-hello sa kanyang magulang. Laging naghihintay. Mga kapatid, ngayong gabi ay binigay sa atin ang dalawang ina to be sa Ebanghelyo. Sila ay natutuwa sapagkat nakita nila kung anong ibig sabihin na maging isang ina. To be a mother is to be selfless. Kakalimutan ng sarili. Dahil, simple lang. Hindi simple lang. Mahirap isipin. Sino dito yung mga bagong kasal? O this year, kinasal. Taas ang kamay. Wala, talagang kayo magsinungaling, bawal. Ayan. Oh. Yung matagal na kinasal, sigurado mga may asawa na ito mga ito. Eh. Di ba? Oh. Anong dati mong pangalan? Risa Astig. Astid. Castid. Okay. Sorry. Senior moments. Palusot pa eh. No? Nung dalaga ka, Risa Castid. Kailan ka ikinasal? Asan si Mister? Ay, nasa Pilipinas. Eh, hindi magandang sample to. Nasa Pilipinas eh. Yung magkasama dito. Ayan, sino yan? Ito sa harapan. Sino? Itong dalawa. Ba't nagtinuturo nyo sila? Hindi ba kayo? Ba't sila tinuturo nyo? Mga anak kayo. Sige, kayo pala tinutayo. Ayan. Si Mrs. Ano pangalan ni Mrs.? Ano daw? Lapit. Hindi ako lalapit. Hindi ako, tayo dyan na lang kayo. Pangalan ni ate. Arlene. Dalaga ka pa? Arlene Sandag. Arlene Sandak. Kailan ka kinasal? 2003. Totoo ba yun? 2003? December 2004. Okay lang. Basta, December 3. December 4. Ano? Ha? Ano? December nung kinasal kayo. December ano? 2000? Kasi nagkaanak kami muna bago ako pumunta dito, nagpakasal kami. Ayun. Nagkaanak kami. Okay. Huwag kayong tumawa, ha? Iba yung kwento sa akin dito, tinatawanan, hindi pwedeng tawanan yung kwento nila. Okay. So, nung ikinasal na ikaw, December ano yun? December 13, I think. December 13. Oo. Ngayon, ano naging pangalan mo? Arlene Sandag Kasuyak. Kasuyak. Ano pangalan mo? Alan. Kasuya. Upo ka na, Alan. Yan. Itong gigisahin natin si Arlene. So, ang mga babae, pag kinasal, kinakalimutan ng sariling apelyido. Arlene S. Kasuyak. Nawala na yung kanyang apelyido. Ibinigay niya yung sarili niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Sino pa dito yung nanay? Ikaw, nanay? Lola? Focus mo. Baka may hanap tayo ng ano. Sino ito yung nanay? Ikaw? Nanay. So, ikaw ba'y isa mo pinanganak ang anak mo? Sa ospital? Sa ospital. Ang isang ina, saan ospital ka nanganak? Sa Amay Pakpak, Marawi City po. Amay Pakpak General Hospital ng Marawi City. Marawi City. Sige. Ilan ang anak mo, ate? 4 po. Lahat sa ospital? Opo. Imagine. Ang sabi nila, hindi ko alam, hindi man ako nanganak eh. No?
Kapag ang babae daw ay nanganganak, ang isang pa ay nasa hukay at ang isa ay nasa ospital. Risk of dying. Kayo 3 anak. Kayo 2, isipin nyo yun, ha? Itawag nun, nabingit sa kamatayan si nanay dahil sa inyong 2. Ang lalaki nyo. Biro lang. Tatapusin ko na. Excuse me. So everything that a mother does from the birth of her child until she grows mature is for the benefit of that child. And sometimes she does it at the expense of her own needs and ambitions. Ang dami niyang sinasantabi, sinasakripisyo para sa kanyang mga anak. At kayong lahat, mga kapatid narito, ang saksi dyan. Ang daming bagay na hindi nyo binibili, nag-iipon kayo para sa inyong mga anak. And today, sa ating simbang gabi, mga kapatid, patuloy nating ipagdarasal ang mga nanay. And we thank God for creating mothers because it is never easy to be one. At ngayong simbang gabi, mga kapatid, dadali natin sa altar ng Diyos ang ating mga panalangin at hihingi tayo ng grasya ng Diyos so we will understand and respect our mothers. At bago kayo, siguro, ngayon kasi tulog na mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas, kung yung mga magulang na sa Pilipinas ay tulog na yon, kinabukasan bukas, huwag niyong kalilimutan na mag-text, magpasalamat sa inyong mga nanay. At kung kasama dito yung inyong mga nanay, sabihin niyo sa inyong nanay, Mami, Nanay, Mama, I love you. Yung ding lalaki, yung asawa din, sabihin mo sa asawa mo, thank you, Arlene. I love you, Arlene. At kayo mga mister, huwag niyong tatawaging mama ang asawa niyo. Hindi yun yan nanay. Hindi kayo pinanganak ng asawa niyo, hindi sila naghirap para kay isilang. Ba't niyo tinatawag na mami ang asawa niyo at daddy ang mister? Tuloy nalilito ang mga bata. Mami ni daddy yon? Ano kami? Ina. So we give thanks. We give thanks. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Lalong-lalo na sa mga babaeng hindi tinalikuran ng anak. Nais ko rin bigyan din yan sa ating sitwasyon sa mundong akala nito ay moderno. Akala nito ay progressive. Progressive ba yung nililegalize ang abortion? Matitino bang tao yung mga ganon? Hindi. Today we give honor, we salute, and we thank God for creating mothers. Our Blessed Mother na ating kasama sa paghanda sa Kapaskuhan. Kung kasama niyo yung mga nanay dito sa Abu Dhabi, huwag palampasin ang gabi na hindi nagsasabi na mahal niyo sila. Minsan yakap, tama na eh. Hindi mo na kailangan ng words eh. Kahit alam mo, meron kasama ng loob sa nanay mo, yakapin mo na lang. Pag niyakap mong nanay mo, alam niya na yon.
You don't need words. Mothers understand. Please repeat. Mothers understand.